I'm getting very angry. This is what's happening here. Walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Opo. Wala kang makita. Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy yung pagbaha doon sa kabila. Hindi nakapagtimpi si PBBM nang muling bumisita sa Bulacan. Ang tumambad kasi flood control project na idineklarang kompleto pero hindi pa pala nasisimulan. Ang kontratista, pinapa-blacklist na ng Pangulo. Hinahanda na rin daw ang isasampang kaso. Isa lang yan sa mga maanumalyang proyekto na pinaglaanan ng pondo. Ayon kay Senador Ping Lacson, wala pa sa kalahati ng flood control budget ang nauwi sa implementasyon. Sa mga kapwa ko Chinoy, Juan Sanghao, ako po si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Flooded gates of corruption, umano'y malawakang anomalya sa mga flood control project, ibinunyag ni Senador Ping Lacson. Ghost flood control project sa Bulacan na booking ni PBBM, kontratista, pinapa-blacklist na. Kung hindi tapos, non-existent naman. Mga umano'y maanumalyang proyekto ng Wawaw Builder sa Bulacan at QC, silipin sa aming exclusive reports. Complete failure, pamumuno ni VP Sara bilang DepEd Chief, pinuna ng Malacanang. Senador Robin Padilla, binanatan din. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. At dating Congressman Mikey Romero at Global Port pasok na sa semifinals ng prestihiyosong USPA Midwest Open. Mahiya naman kayo. Hindi lang dismayado, kundi galit na raw si PBBM. Sa muli kasing pagbisita sa Bulacan, higit 50 milyong pisong halaga ng Ghost Flood Control Project ang nadiskubre ng Pangulo. Dahil dito, ipinapa-blacklist na niya ang kontraktor at sasampahan pa ng kaso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. I'm getting very angry. This is what's happening here. Walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Opo. Wala kang makita. Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy yung pagbaha doon sa kabila. Sa pangalawang pagkakataon, ginalit ng Bulacan si President Bongbong Marcos matapos tumambad sa Pangulo ang 55.7 million peso ghost project sa Baliwag. Sa kontrata, kumpleto na ang proyekto nitong June 2025. Pero nang inspeksyonin ng Pangulo, ni isang semento, walang nakatayo dito. Isang 220-meter flood protection ang nakasaad sa kontratang pinirmahan Pebrero ngayong taon. No, I'm not disappointed. I'm angry. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ang dami raw teknik ng mga kontraktor para maisahan ang gobyerno. Pero sa huli, substandard daw ang quality na tinatamasa ng publiko. Sa ngayon, tinitingnan ng administrasyon na itag as economic sabotage ang ghost projects na ito dahil falsification na umano ang ginagawa ng mga kontraktor na involved. Ang tinutukoy na kontraktor, ang SYMS Construction Trading na may 14 flood control projects sa Bulacan base sa sumbong sa Pangulo.ph. Ang mga proyekto nagkakahalaga mula 14 hanggang 77 million pesos.
Nang makausap ang mga kontraktor, nagtuturoan pa raw ang mga ito kung bakit tapos na ang proyekto sa papel pero wala kahit isang hollow block ang napatayo ng mga ito. Sa kabilang panig ng purok na ito, mayroon din daw isa pang proyekto. Ang kaso, walang kahit anong record o kontrata. Samantala, ibininyag ng palasyo ngayong umaga na walang kahit anong flood control master plan ang na-turn over ni former Public Works and Highways Secretary Mark Villar kay DPWH Secretary Manny Bonoan. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Sa panayam kasi ni former Secretary Rogelio Singson sa Agenda Weekend, nag-iwan daw ng bilyong-bilyong pisong flood control master plan ang Aquino administration. Pero wala nang gumalaw nito sa mga sumunod na administrasyon. Sa ating pagsusuri, ang SYMS Construction Trading na sa DPWH contract files ay located sa Barangay Longos, Malolos, Bulacan, hindi makita sa Securities and Exchange Commission. Ang 4 na lumitaw sa SEC website, wala sa Bulacan. Bukod sa blacklisting, nahaharap sa kasong graft and corruption ang SYMS Construction. Nangako rin ang palasyo na uusigin pa ng administrasyon ang mga nakakalat nitong report sa sumbong sa Pangulo website. At ang mensahe ni PBBM sa mga magkakakontsaba sa mga ghost projects, hindi na kayo nahiya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Binabaha ng kontrobersya ang Bulacan dahil sa maanumalyang flood control projects. Sa paglilibot mismo ng aming news team, ang mga proyektong dapat tapos na, pader lang o literal na nagmumulto. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban, live mula sa Malolos, Bulacan. Joash, papaanong nakalusot ang mga ganitong ghost project? Willard, gaya nga nasabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada kahapon, usually nagkakaroon or nagsisimula kasi itong korupsyon sa flood control projects doon sa may ibaba. Sabi niya pa, mayroon daw sa buwatan, minsan sa pagitan ng district engineer, dun sa mga involved na political officials, sa regional director ng DPWH at minsan daw pati sa mga tauhan ng Commission on Audit. Kung ghost month para sa mga Chino ang Agosto, tila Ghost Projects Reveal Month naman ito sa Pilipinas. Kahapon kasi, mainit ang naging pagdinig sa Senado matapos aminin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na marami sa mga kontratang hawak ng isang firm sa Bulacan, ghost projects pala. Ang kanyang tinukoy na kontratista, ang Wawaw Builders. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, maraming hawak na proyekto ang kumpanya na tila pare-pareho ng presyo kahit na magkakaiba ang project name at location. Mayroong at least 20 flood control projects ang Wawaw Builders na nagkakahalaga ng halos 77.2 million pesos ang bawat isa. Kaya pinuntahan namin ang ilan sa mga ito para malaman ng itsura ng isang proyektong nagkakahalaga ng 77 million pesos. First stop ng aming team ang isa umanong construction of flood mitigation structures along Barangay San Roque sa bayan ng Paumbong. Sinundan namin ang eksaktong coordinates na nakalagay sa sumbong sa Pangulo.ph. Ang aming naabutan, isang maikling pader na tila hindi pa natapos. May mga nakauslipang bakal sa taas nito kahit na base sa kanilang kontrata, December 2023 pa dapat tapos ang proyekto. May ilang metrong haba ang pader na ito at aabot ng 7 to 8 feet ang taas mula sa kalsada. Next stop namin ang isa pang flood mitigation structure sa bayan pa rin ng Paumbong. Muli, sinundan namin ang coordinates sa sumbong sa Pangulo.ph. Pero dinala kami nito sa gitna ng isang palaisdaan. Ang eksaktong coordinates pinagtatayuan ng tila isang malaking residential property na mayroong isang malaking aviary o kulungan ng mga ibon. Ang flood control project na dapat nakalagay rito may completion date na August 9, 2023. Nakausap namin si Tatay Napoleon Rivera, 30 years ng residente sa lugar. Wala akong alam na nabalit ang project dito ng flood project eh. Kailan po kayo siguro may huling natandaan na merong construction na ginawa dito sa lugar niyo? Ayun lang pong malaking bayan na, yun ang huli. Lumipat kami sa bayan ng Kalumpit para tingnan ang isa pang 77.2 million pesos na proyekto. Bago ka makapunta sa eksaktong coordinates ng flood control project,
dadaan ka muna sa hanggang binting tubig baha. Pagdating namin sa lugar, tila putol na pader ang aming naabutan. May completion date dapat na July 3, 2023 ang proyekto. Nakausap namin ng ilang mga residente at sinabi nila na 2 years ago pa nang may mga pumunta umanong tauhan ng DPWH sa lugar. Wala raw nangyaring kahit anong construction pagkatapos nito. Willard, kung matatandaan mo kahapon, ang nireveal kahapon ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, yung 3 bayan ng Kalumpit, ng Hagonoy, pati ng dito sa Malolos na meron daw ghost projects yung Wawaw Builders. Actually, marami pang proyekto yung Wawaw Builders based sa dataset natin. Nasa 20 dun sa kanilang mga proyekto. Interestingly, 77.2 million pesos halos yung cost ng project. At siguro sa mga susunod na araw, titingnan natin at bubusisiin pa natin yung ilang mga proyekto na hawak nila dito at yung iba pang mga construction firms dito sa May Bulacan. Willard. Jowash, 77 million pesos, napakagandang bahay na siguro ang pwedeng itayo, no? Gamit ang halaga na yan. Anyway, maraming salamat sa report mo. Jowash Malimban, nag-uulat ng live mula sa Malolos, Bulacan. Mahaba ngunit malaman ang naging privilege speech ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay sa Ghost Infrastructure Project sa gobyerno. Tinukoy ng senador ang ilan sa mga proyekto at ang mga taong nasa likod nito. Ang agenda report hatid ni Hannah T. live mula po dyan sa Senado. Hannah, ano pa ba ang sinabi ni Senator Ping Lacson? May isa ng kongresistang pinangalanan na may kaugnay sa issue ng flood control projects. Sa isang bombshell privilege speech kani-kanina lang na pinangalanang Flooded Gates of Corruption, ibinunyag ni Budget Hawk at Senador Ping Lacson na may flood control projects sa Oriental Mindoro na may lantarang congressional banners umano na nakalagay. Doon nakasaad ang agila o aksyon gobyerno at inisyatibo sa larangang lehislatura na base sa presentasyon ni Lacson, proyekto ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Kita mismo sa social media ng kongresista na ang mga proyekto ito sa Nauhan at Baco ay funded by his office. Agila na natuklasan naming mula sa program funds, isa sa Barangay Burbuli at isa sa Barangay San Jose. Sa tagal ko na rin pong nagbubusisi ng pambansang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat A, may excess revenue collections, or B, new revenue collections, or C, those arising from new tax or non-tax sources, or D, approved loans para sa foreign assisted projects. Ang halaga, hindi barya. Ang proyekto sa Barangay Burbuli, Baco ay 95 million pesos, habang ang sa Barangay San Jose, Nauhan ay umabot ng 231 million pesos. Pareho raw itong galing sa unprogrammed funds na hindi raw basta-basta na-access. Sa kabuuan, ang Nauhan ay nakatanggap ng halos 19 billion pesos mula 2023 hanggang 2025 para sa flood control projects. Pero marami sa mga ito agad din gumuho matapos ang unang habagat. Una nang nilantad ng Bilyonaryo News Channel ang di umano'y naglalakihang insertions sa 2025 national budget kung saan isa sa pinakamalaking allocation ay napunta sa infrastructure at flood control projects. Mula sa Agila, inexpose pa ni Lacson ang ghost projects na hindi lang isa o dalawa kundi 30 na nasa probinsya ng Bulacan. Tuloy-tuloy na po tayo sa usapang guni-guni sa mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Nasabi ko nga kanina ay ang pinaka-notorious sa aming mga case studies na sa ulat na rin ng mga taga DPWH officials at insiders at ilang contractors ay minumulto ng humigit kumulang 30 guni-guning proyekto.
Una nang inami ng DPWH kahapon na meron ngang existing ghost projects sa probinsya. Binunyag ni Lacson ang pangalan ng mga kontratista na umano'y sangkot sa ghost projects. Ang Darcy and Anna Builders na may kontratang tig 77.1 million pesos sa Hagonoy at Malolos pero wala namang makita ang mga residente. Hello Darcy pa ang senador. Isa pang huli ay ang Wawaw Builders na siyang binunyag din ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na pasimuno ng ghost project sa Bulacan. Nagkaroon daw ng pare-parehong tig 77 million pesos na proyekto ang kumpanya. Ang nakita raw ng kanyang team sa isang site sa halip na riverbank protection, perimeter fence lang ng subdivision. Pinky. So, Hana, confirmed na may modus talaga dito. Kanina, inisa-isa ni Senator Ping Lacson, magkano daw ulit yung nakukuha ng isang proponent? Kasi merong nakukuha ang proponent, Hana, at meron pa yung sinasabing pass-through. Piki, tama ka dyan, no? At base doon sa privilege speech kanina ni Lacson, malinaw na merong modus. Sa halimbawa niya kanina ay 100 million peso flood control project. Kapag binawas na raw yung legal deductions, yun yung VAT, tax, bonds, insurance at iba pa, dapat merong 82 million pesos na matitira doon sa actual project. Pero dahil nga merong pie sharing, kung i-describe ni Lacson o hatian doon sa kickback, merong mapupuntang 20 to 25% doon sa isang politikong funder at 8 to 10% sa DPWH official at meron pang dagdag na 2 to 3% para dun sa district engineering office ng isang probinsya at yung smallest portion ay nabanggit niya pa actually na merong 0.5 to 1% sa COA at meron pang tinatawag na itong ang nabanggit mo na passing through fee na 5 to 6%. So ang sabi niya, maswerte na lang daw kung aabot ng 40% ng total budget ang talagang mapupunta doon sa actual na flood control project. Pinky. Yun din sana, Hana, yung gusto kong mabigyan ng clarity, no? Dahil nanood ako kanina nung kanyang privilege speech at nakasulat dito, 5 to 6% yung tinatawag na passing through. Ibig sabihin, royalty o lagay na ibinibigay sa politikong may kontrata o kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Yan po ang sinabi ni Senator Ping. And then after that, doon sa passing through na 5 to 6%, merong 20 to 25% na funder. So anong ibig sabihin nun, Hana, kung siguro ma-explain mo lang, ibig sabihin may 5 to 6 si politiko, tapos kung si politiko is the same one, meron pa siyang 20 to 25%? Pinky, yan din yung isa sa mga nabahagi kahapon ni Senator Raffy Tulfo na posibleng mas mataas pa doon sa 20 to 25% yung makukuha ng isang proponent o political funder dahil meron pang required na bayaran itong contractor doon sa kanya dahil nga siya itong funder. So most likely tama ka no na plus pa itong 5 to 6% na passing through fee. Pinky. On top of the 20 to 25% kay funder, nakakahiya naman, kulang pa pala yun. Okay, Hana, ano ang balak ng Senado tungkol sa mga ibinunyag ni Senator Ping? Kasi napanood ko nga kanina, ang daming nag-congratulate sa kanya. Kaya lang sinabi nga ni Senate Minority Leader Tito Soto na may sakit. He wasn't feeling well and in spite of that ay talagang itinuloy niya yung kanyang privilege speech. So any interpolation as of what I remember will have to be done next week, Tuesday ba? Yes, Pinky, tama ka dyan. At ayon kay Senator Ping Lacson, pinasisilip niya itong mga ebidensya na kanyang pinresenta sa privilege speech kanina mula dun sa mga drone shot na kinuha nung kanyang team hanggang dun sa pangalan nung mga miyembro ng di umano'y what you call syndicate sa loob ng DPWH, particularly doon sa Bulacan kung saan meron daw notorious na ghost flood control projects at handa raw siyang mag-submit
ng information para maging basehan ito sa isang Senate investigation at possibly posibleng mapunta sa prosecution. At gaya nga nung sinabi ni Lacson sa bandang dulo ng kanyang privilege speech, hindi lang daw flood control ang kailangan ng taong bayan, kundi greed control. Balik sa'yo, Pinky. Alright, meron ba part 2, Hana? Kasi tinanong din yan ata ni Senator Pia Cayetano ata kung magkakaroon daw ng part 2 si Senator Ping. Yes, Pinky, yan yung aabangan natin next week, lalo na magkakaroon ng interpellations sa plenary next week. Though, we've yet to confirm if meron pang mga i-expose itong si Senator Ping Lacson. Balik sa'yo, Pinky. At alamin natin, sino si proponent? Sino-sino yung mga proponent na yan? Maraming salamat sa iyo, Hana T. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado. Pag-aralan mo muna, yan ang banat ng Malacanang sa hirit ni Senador Robin Padilla na ipa-drug test lahat ng public officials. Ayon kasi sa palasyo, labag ito sa batas. Nagbabalik si Ivy Reyes. Napa-spotlight ang tanggapan ni Senator Robin Padilla matapos madawit sa kontrobersya sa paggamit umano ng marijuana sa Senado. Sa gitna ng issue, nagbitiw sa pwesto ang Political Affairs Officer ng Senador na si Nadia Montenegro. Timing din sa paghain ni Padilla ng panukalang magpa-mandatory drug testing ang lahat ng public officials. Pero, ani Palace Press Officer Claire Castro sa Senador, mag-aral muna. Dito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Hindi naman daw tutol ang palasyo sa suhestyon ni Padilla, pero batas na mismo ang nagsasabing hindi ito pwede. May banat din ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte na ngayon binabatikos ang Department of Education. Ayon kay VP Sara na dating nagsilbing DepEd Secretary, nahuhuli na ang Pilipinas pagdating sa kalidad ng edukasyon. Matatanda ang nagbitiw sa gabinete ni President Bongbong Marcos ang bise nang uminit ang usapin hinggil sa confidential funds ng ahensya. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Pinagkatiwalaan daw ang bise na hawakan ng DepEd, kaya't kung ano man ang nirereklamo niya ngayon, wala umanong ibang may kagagawan kundi siya rin. Ang ating DepEd Secretary, Secretary Angara, ay nililinis naman kung ano man ang dumi na iwan nung nakaraan. Natanong din ang reaksyon ng palasyo sa obserbasyon na madalas pang lumabas ng bansa ang bise. Itong weekend, ikinagulat ng ilang supporters ang pagbisita ni VP Sara sa Paris, France bago siya tumulak pa Netherlands. Nilinaw ng palasyo na authorized naman ang foreign trips na ito. Basta raw ang presidente, kapag lumalabas ng Pilipinas, alam ng bayan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. May ticket na sa semifinals ng USPA Midwest Open ang Global Port PFP sa pangungunayan ni dating congressman at world-ranked Filipino polo player Mikey Romero. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay. What a performance mula sa Filipino polo star na si Mikey Romero. Umiskor siya ng 4 na goals, kabilang na ang match winner para iangat ang Global Port PFP sa isang 10-9 na panalo kontra Beaver Creek sa prestiyosong USPA Midwest Open. Kaya naman, sigurado na ang slot nila sa semifinals. Ang dating congressman muling nagpabilib sa Amerika with his best polo performance yet. Matatandaan, earlier this year, gumawa rin ng kasaysayan si Romero sa US Open sa Florida kung saan nakarating ang Global Port sa quarterfinals. Dahil dito, umakyat siya sa 24th spot sa world rankings, making him the top Southeast Asian amateur polo player. Leading Global Port PFP, Romero is backed by Colo Gonzalez,
Nino Obregon at Philam Anthony Garcia, isang squad na nagpapakita ng matinding chemistry habang papasok na ang Midwest Open sa semifinal stage. First of all, we're very happy that we won and entered the semifinals for the Midwest Open. This is my first time to join this tournament, and we're very happy and lucky that we made it to the semifinals. The key really is we have to gel as a team because we just put the team together the last few months, and actually it's just 1 week ago when we first played our game. And gelling is a key. Our first game we didn't play that much good, but now it's starting to fall into place. Nakatakda ang semifinal clash sa darating na Miyerkules sa Las Brisas Polo Club sa Elgin, Illinois, kung saan susubukan ng Filipino contingent na ituloy ang kanilang momentum laban sa matitinding kalaban. Just days ago, nagpakitang gilas din ng Global Forward PFP nang gulatin ng defending champion na Flying Changes 11-10. Sa likod dito ng playmaking ni Obregon, accuracy ni Garcia at bilis ni Gonzalez na nagsilbing suporta sa heroics ni Romero sa final chukker. Beyond the sport, si Romero ay kilalang businessman na may interes sa port management, power generation, real estate at finance. Siya rin ay isang lieutenant colonel sa Philippine Air Force Reserve. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Leyte Representative Richard Gomez may cryptic post laban sa isang mayor. Sino kaya? Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, heavy naman sa northbound lane. Hindi lang sa Bulacan, may questionabling flood control project ang ngayon kontrobersyal na Wawaw Builders. Inirereklamo rin sila sa Quezon City. Yan ang exclusive agenda report ni Andrea Salve. Inaalmahan ang residenteng si Richard Jacinto ng Barangay Santo Domingo, Quezon City ang flood control project sa kanilang lugar. Ang bahay kasi ng kanilang pamilya ay nakatayo sa mismong kanto ng ginagawang DPWH flood control projects sa kanto ng Calamba at Don Pepe Street. Pinangangambahan daw nila na baka imbis na matugunan ang pagbaha sa kanilang lugar ay magdala pa ng dagdag problema ang hindi pantay na kalsada. Ako, hindi ako engineer, pero obviously there is something wrong na baka feeling namin naman baka rin magkaroon ng backflow dun sa mas mababang area kasi sobrang taas nung difference niya. Magkaibang contractors ang gumagawa sa kino-construct na flood control structures sa mga kalye ng Calamba at Don Pepe. Sa Calamba, ang Wawaw Builders ang nakasaad na nakakontrata sa proyekto na una nang ibinunyag ng DPWH na may ghost project sa Bulacan. July 2024 daw ito sinimulan at nakatakda sanang matapos noong May. Pero August na at naghuhukay pa rin ang mga empleyadong nagtatrabaho. Meron itong halos 48.9 million pesos na budget. Sa kabilang kalsada naman ng Don Pepe, Pascal Construction ng contractor. Wala ito sa top 15 flood control contractors na inilabas ng Pangulo, pero para sa project sa Don Pepe, 48.8 million pesos din ang nakalaang pondo. Halos kasing laki lang ito ng halaga ng proyekto sa Calamba. Kinuha raw sa 2024 budget ang pinanggasto sa parehong proyekto. Sumangguni sa barangay ang residenteng si Richard, pero... Well, according kay barangay, sabi yung si Calamba parang siya yung may permit
Si Don Pepe yung walang permit. So, yun yung naging problema. Hindi na bago para sa Quezon City ang flood control projects na hindi na-coordinate sa local government. Sa katunayan, nagsimula na ang QCLGU na mag-inspeksyon ng DPWH flood control projects sa lungsod. Layon daw nitong matiyak na sumusunod sa kanilang drainage master plan ang mga proyekto at masigurong meron itong kaukulang mga dokumento. Nasa 30 proyekto na ang kanilang na-inspeksyon. Sa gitna ng kontrobersiya sa flood control projects, isa lang ang gusto ng mga residenteng nabibiktima ng mga pagbaha gaya ni Richard, na sana balang araw matapos din ang problema. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. At kausapin po natin ngayon, DPWH Secretary Manuel Bonoan. Secretary Bonoan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, at magandang gabi po sa ating mga listeners po. Secretary, first of all, were you able to watch or hear the privileged speech of Senator Ping Lacson? Partly po, partly. Yes. What quick reaction doon sa kanyang mga inilahad? Yes, I think these are the things that we have information about actually, and these are the projects that we are now gathering all the documents and information for us to be able to prosecute or to file cases against those who are involved actually, lalo sa mga ghost projects na binanggit niya. Ghost projects? We have been gathering. Go ahead, Secretary. We have been gathering actually documents actually and necessary papers actually po. Even as far as last week pa po. We should be coming up with all the documents already in a few days po. Yeah. In fact, during, was it yesterday's hearing, noong tinanong po kayo ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, nagtatanong po siya ng mga ghost projects, sinabi niyo po na within 1 week ay makakapagbigay po kayo ng report. Sabi po ni Senator Ping Lacson, sa dami ho kasi medyo information overload din po eh. Let's start with what he talked about doon po sa Bulacan. Sabi niya, yung guni-guni projects or ghost projects ay nasa 30. Is this somehow the same number that you have, Secretary? Well, I think he has a number, but I think we are looking at more of the other projects po. I could not say kung ilan pa yung tinitingnan namin, but I think there are more than 30 projects that we are looking at actually in that area po in Bulacan. In the whole of Bulacan? You're saying there are more than... Not in the whole of Bulacan po. I think the issues actually regarding yung mga issues about flood control projects are mainly concentrated in one engineering district po. The first engineering district, sir. Yung po lumalabas. Yes po, yeah. Yes po. First district engineering office of the department po. And siya po ba'y natanggal na? Hindi naman po tinanggal per se kasi still we are trying to build up the cases against them kung may it's going to warrant yung kanila. But I have relieved them actually of their posts in the engineering districts. And lahat po ng officials in that district, I have relieved them of their functions. And I floated them actually to the office of the regional director po. Sir, to clarify lang po, what is the name? Is it kasi nakasulat po doon sa privileged speech ni Senator Ping, First Engineering District ng Bulacan, former District Engineer Henry Alcantara. Nakasulat po kasi former. Yeah, former District Engineering Henry Alcantara who was actually nilagay namin na OIC Assistant Director po sa Region 5, but Region 4A. But I recalled actually his designation and put him also on floating status po. And the district engineer now in that first engineering district was his actually yung assistant district engineer. Bryce Hernandez po? Yes po, yan po. Ito yes, po. I think that's the name.
Yeah. Still, this was part of Senator Ping's privileged speech. So, are you saying, sir, Yes, po. to be clear, ito pong kanyang assistant na si Bryce Hernandez, siya po yung nakaupo ngayon dyan sa 1st Engineering District? Yes, yes. Okay. He's the one. Has anyone spoken to him? Any of your investigating team? Has he been spoken to? Has he given any answers, any replies, sir? I think he's now being investigated. Actually, I think I just signed a notice to him. Actually, to within 3 days to come up with parang response to a notice of yung mga projects that were found to be ghost projects in his district po. Mhm. Yung mga multo, Secretary. Letter of explanation po. Letter of explanation. All right. In 3 days. Simula po kailan? Today po. Today. All right. Secretary, Because that's the process of documentation that we have to go through. understandably, Show sir. cause order Okay. po. It's a Yung show pong- cause order po. Yung pong sinabi din ni Senator Ping that according to him, when you look at the pie na funded project, isang proyekto na pinondohan, ang sabi po niya 8 to 10% goes to the district engineer. 2 to 3% daw yung tinatawag na reseta. Ang ibig sabihin daw ng reseta ay kickback ng DEO mula sa sumusobrang contractor's profit. So pag masyadong mataas ang kita ni contractor, kailangan meron pang reseta. May bids and awards daw na 5 to 6%, sir. 0.5 to 1% sa Commission on Audit and 5 to 6% passing through. 20 to 25% sa funder. Ang natitira daw sa project implementation, more or less, is 40%. Would you say that is accurate, sir? Well, this is what we are trying to figure out, actually, and in the investigations that we are conducting. I hope that we can get all this information, actually. Yan po yung namin. We have to document it, actually, from getting, actually. Marami naman pong nagbo-volunteer, actually, to give us their observations, and I think we will be able to get all the accurately kung ano po talaga yung mga sinabi ni Senator Lacson po. Meron daw mga proyektong idineklarang kumpleto na, pero wala pala. Secretary, Yan po yung ghost project. yes. Paano po nasusuri? At siguro napipirmahan yung project completion. Kasi pag tingnan po yung isumbong sa Pangulo, makikita po, for example, because I talked about this yesterday, yun sa Wawaw, makikita po completed. 4 po yun sa isang lugar sa Bulacan. I don't really remember right now, no, sir? Pero one is, my question, sino ho ba nag-check na completed na yung project? At number 2, Secretary, bakit ho ganun yung mga numero? 77,197,000, 77,185,000. Parang pare-pareho po yung mga presyo o yung cost. Because of, I think, if the allocation for a project, let's say it's pare-parehas po yung allocation for a project, let's say 100 million, marami po kasi yung deductions, may tax, may contractor's profit, meron pang AAW, engineering administrative overhead, and things. So what remains is actually yung residual nito is I think about something like mga 80 million po yata or something. Kasi marami po yung nadideduct Opo. for civil works po. Alright. Secretary, bilang huling tanong po, dahil dito sa kontrobersya na ito, bilang pinuno ng DPWH, sir, how do you feel about this now that this is coming out in the open? I feel really very sorry about it because I didn't really expect actually na merong ganitong nangyayari. But I hope that this is an isolated case kasi for the other reports that I'm getting now from the other areas naman po, wala naman ako nagre-report for other mga ganitong ghost projects in other
in other regions or yung mga reports of the validating teams that we have dispatched 2 weeks ago po. And as a follow-up, sir, is there pressure for you to offer your resignation? Well, wala naman. I don't think, there has been some insinuations about it, but I think I'll just leave it to the President po. DPWH Secretary Manuel Bonoan, sir, thank you so much for your time. Thank you too. Thank you too for the opportunity. Tinutugis na ng mga otoridad ang mga salarin sa pagnanakaw ng bag ni COMELEC Chairman George Garcia. Ayon kay Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, fully engaged ang pulisya sa paghahanap sa umano'y salisigang. 7 miyembro umano ng grupo ang sangkot sa kaso. Nangyari ang insidente sa isang restaurant sa Pasay kung saan kumain daw si Garcia matapos bumisita sa Senado. Dahil anya sa sobrang pagod at gutom, nakaligtaan niya ang kanyang bag na naipatong sa upuan. May laman itong cellphone, mga ID at humigit kumulang 12,000 pesos. Bumagsak ng 50% ang online gambling transactions matapos ipag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagkalas ng e-wallets sa online gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, mahigit 60% ng online gaming ay illegal at karamihan ng operators ay nasa labas ng bansa. Ibig sabihin nito, maaari pa rin malulong sa online sugal ang mga Pilipino. Imbis na total ban, gustong i-regulate ng PAGCOR ang online gambling sa bansa. Pero sa gitna ng mga pagdududa, kaya ba talagang siguraduhin ng ahensya ang responsible gaming, lalo na sa mga kabataan? Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Regulation at hindi total ban. Yan ang tindig ng PAGCOR sa kapalaran ng online gambling sa bansa. Bagamat marami raw kailangan solusyonan ng PAGCOR para maiwasan ang online gambling addiction at maisulong ang responsible gaming, naniniwala sila na kaya itong solusyonan ng tamang regulasyon. Ani PAGCOR CEO at Chairman Alejandro Tenco, nasa mahigit 60% daw ng existing online gaming sites ang illegal, pero hindi raw ito nag-ooperate sa Pilipinas. Ito po ay mga dayuhang tinatarget ang mga customer na Filipino. Nakikipag-ugnayan po ang PAGCOR sa DICT, sa CICC, gayon din naman po sa PNP Anti-Crime, not anti-crime, but Cybercrime Department, gayon din po sa NBI at sa Philippine National Police para po masugpo natin ito. Ayon din daw sa pinakahuling datos ng PAGCOR, mahigit 12,000 na raw ang nahuli at nai-report nilang illegal online gambling sites. Nang tanungin naman ni Assistant Minority Leader at Akbayan Representative Chel Jokno kung may mga hakbang ba ang ahensya para protektahan ang mga Pilipino sa kapahamakang dulot ng online gambling. Totoo pong hindi perfecto ang PAGCOR sa kanilang mga regulasyon, pero I am assuring the members of this committee and the other members of the House who are present today that we are trying our best to make certain adjustments that are needed so that we could be able to cope with the exponential growth of online gaming not only here in the Philippines but in the world as well. Ibinahagi naman ni Kabataan Portal List Representative Rene Co na ayon sa isang pag-aaral, 66% daw ng gumagamit ng online gaming sites ay aged 18 to 24 years old, kaya ikinababahala nila ito. Pero paliwanag ni Tenco, mahigpit ang kanilang age regulation pagdating sa online gaming. You are required to register first before you can play. And in the registration, you have to state your age and you have to present at least one valid government ID. Mayroon din daw silang responsible gaming department na in charge tumulong sa mga biktima ng gaming addiction. Paliwanag ng PAGCOR, malaki ang naitutulong nila sa ekonomiya ng bansa, lalo pat mataas ang kanilang income generation mula sa gaming operations. Base sa kanilang 2024 data, 97.52 billion pesos ang kanilang nakalap mula rito. Habang 111.71 billion pesos naman ang kanilang naging total income sa parehong taon.
9.71 billion pesos naman ang kanilang total tax payment sa Bureau of Internal Revenue noong 2024. Samantala, from January to June 2025 ay nakapagtala ng 38.10 billion pesos na contributions to nation building ang PAGCOR. Kaya sana raw ay maikonsidera ang proposal na i-regulate na lamang ng maayos ang online gambling sa bansa. Suportado raw ng PAGCOR ang mga panukalang batas na naglalayong i-regulate ang online gambling sa Pilipinas, pero sinisiguro na rin daw nila mismo na ang agency licensed sites ay mahigpit na sumusunod sa kanilang mga patakaran. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Pinangalanan na ni Senator Kiko Pangilinan ang umano'y consignees ng hinihinalang smuggled agri-products. Habang naghihirap daw kasi ang mga magsasakang Pilipino, hindi napapanagot kung sinong may kasalanan. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. So let us not ignore the cartels, the organized crime syndicates that manipulate prices and control supplies. They have names, they have networks, and they are operating right under our noses. Mag-iisang taon na, sa susunod na buwan, buhat ng maisabatas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o ang Republic Act No. 12022. Sa public hearing ng Senate Committee on Agriculture, natanong ni Committee Chair Kiko Pangilinan ang DA kung may nakulong ng smuggler ng agri-product matapos itaas sa 10 milyong pisong halaga ang smuggled agri-products na mapaparusahan ng batas. Walang naaresto, walang na-file ng non-bailable na kaso. Ibig sabihin, walang nakumpiskang below 10 million. Walang nakumpiskang above 10 million, puro below. Mahirap intindihin yun dahil the rice industry is a 300 billion plus industry. Alangan naman 10 million lang ang pumapasok, less than 10 million lang ang pumapasok. Paliwanag ng DA, sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, hanggang sa coordination lang ang trabaho ng DA Inspectorate and Enforcement. Kaya hiling nila na mabigyan sila ng enforcement powers para may otoridad na makapanghuli. Pinakahuling koordinasyon nila ay ang mga shipment na naglalaman ng hinihinalang smuggled agri-products noong huling bahagi pa ng Hulyo. Pinangalanan na ni Senador Pangilinan ang 5 consignees. The following consignees of shipments suspected to contain smuggled products. 1024 Consumer Goods Trading, ang customs broker, Lugin Arm Ramos Tenero. Berches Consumer Goods Trading, customs brokers, Burley Bitoy Ramos, Efrenio Abelio Jr., Gretchen Francisco Jimeno, Jason Alolor Ejes, John Cyril Mapa Imperial, Kimwell Blair Lopez, Linding Lasan Estrella, Muscolari Rose Sinuto Gonzales, Mir de la Torre Ramos, Richelle Bautista Ramirez, Rodalyn Gokong. Number 3, EPCB Consumer Goods Trading, Customs Broker Elaine Joy Gedaria. Number 4, Queenstar Industry Consumer Trading, Customs Broker Judy Ann Gumban Hunco. And Vox Enterprise OPC, Customs Broker Abigail Gruta Yumang. Sa susunod na pagdinig ng komite sa August 27 at September 1, iimbitahan ang Bureau of Customs para may paliwanag kung bakit karamihan ng nahuhuli ay hindi umaabot sa 10 milyong piso ang halaga, kaya nakakalusot sa Anti-Agri-Sabotage Law. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante. Pinag-iingat ng Health Department ang publiko laban sa mga scammer. Ang kanilang posibleng bagong modus, maging tagalakad o fixer ng zero balance billing policy. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Si Baby Elise isang premature baby. Namatay ang nanay niya sa isang aksidente kaya siya naipanganak nang wala sa panahon. Pero wala nang babayaran ang kanyang ama sa ospital. Si Hillboy naman may leukemia at malaki ang gastusin sa pagpapachemotherapy. Pero wala nang aalalahanin pa ang nanay niya. Hindi na rin kailangan magbayad ni Angel na umabot sa 168,000 ang hospital bill dahil sa fracture sa braso. Dahil ito sa zero balance billing policy na mandato ni Pangulong Bongbong Marcos.
3 lamang sila sa mahigit 2,000 pasyente ng East Avenue Medical Center na nakapag-avail na ng ZBB. Simula nang ipinaalam mismo ni PBBM sa publiko ang tungkol sa programang ito. Bibigyan sila ng admitting orders na kailangan silang ma-confine. Pag meron na silang admitting orders, pupunta sila sa admitting unit at doon kukunin yung record nila at bibigyan na sila ng kama doon sa basic accommodation. Pero habang pinagaganda pa ang proseso ng ZBB sa mga DOH hospital, may paalala si Health Secretary Ted Herbosa sa publiko. Mag-ingat daw sa mga scammer at fixer na maaring manamantala sa magandang programang ito. Ang mga fixer kunyaring tutulong sa paglalakad ng mga papeles para pagkakitaan ang mga pasyenteng mag-a-avail ng CBB. Maraming scammer. Zero balance billing po ang utos ng ating presidente sa lahat ng Department of Health Hospital. So may iba pa hong hospital na hindi Department of Health. Pero kung Department of Health Hospital po, huwag kayong kakausap ng fixer, huwag kayong sasagot sa link na pinadala sa inyo sa inyong cellphone sapagkat baka mga scammer ito at maubos ang pera nyo sa bangko. Diretso na raw dapat na nakikipag-ugnayan sa billing section ng ospital at huwag nang makipag-usap sa kung sino-sino. Diin ng DOH, walang kailangang fixer ang ZBB at wala ring text message na ipinapadala ang DOH tungkol sa implementasyon ng programang ito. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Pinuna ng MMDA ang Lasal Green Hills dahil sa matinding trapikong sanhi umano ng mga sasakyan ng kanilang mga estudyante. Umaabot pa raw ang perwisyo hanggang kainta. Kaya nanawagan na ang mga otoridad ng disiplina at agarang aksyon. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sinita ng MMDA ang Lasal Green Hills dahil sa matinding traffic na sanhi umano ng mga sasakyan ng mga mag-aaral nito. Mula Ortigas Avenue, kadalasan umaabot pa ang traffic hanggang sa Cainta, Rizal. Mula July 18 hanggang August 14 ngayong taon, 938 violations ang naitala ng ahensya sa area ng Lasal Green Hills gamit ang NCAP o No Contact Apprehension Policy. Ang mas mabigat, 403 violations dito na itala in just 1 week mula July 11 hanggang 17. Karamihan sa mga paglabag ay illegal parking, obstruction at unauthorized loading and unloading sa harap ng eskwelahan. Nangyayari yan sa peak school hours, kaya lalo umanong sumasablay ang daloy ng trapiko sa Ortigas Avenue, isa sa major roads sa Metro Manila. Kadalasan, umaabot sa 2 to 3 lanes ang sakop ng ilang sasakyang magbababa ng pasahero pala sa Green Hills, lalo na kung uwian. Base yan sa pagbisita ng Billionaire News Channel doon. Ayon kay MMDA Chairperson Don Artes, hindi lang malalang traffic ang bunga ng violations. Nakakaapekto rin ito sa public safety at kapakanan ng mga biyahero. Dapat po talaga ma-inform, particularly yung mga drivers at yung mga magulang, na magkaroon din ng disiplina. Huwag lang mang po sarili natin ang isipin natin dahil mas marami pong napoperwisyo doon po sa ginagawa natin pagharang doon sa traffic ng Ortigas. At ganoon din po para ipaalala sa kanila na may CCTV cameras na po tayo doon na nanguhuli po na nag-o-obstruct ng traffic. Dahil dito, nanawagan ng MMDA sa Lasal Green Hills na magpatupad ng mas mahigpit na internal traffic measures at makipag-ugnayan sa MMDA para sa mas maayos na traffic management. Una nang nakipagpulong ang ahensya sa iba't ibang schools nitong Hulyo, kasama roon ang Lasal Green Hills. Doon pinag-usapan ang traffic mitigation measures sa mga lugar na may choke points. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Lasal Green Hills tungkol dito. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Posibleng taasan ang multa para sa mga mahuhuling magtatapon ng basura sa mga ilog, creek at estero sa Metro Manila. Ayon kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, isa ito sa agenda sa susunod nilang meeting. Layon-an niya nitong mapaigting pa ang mga hakbang laban sa malawakang pagbaha sa rehiyon. Sa ilalim ng Local Government Code, 5,000 pesos ang maximum na multa
at posible itong ipataw kahit sa unang violation pa lang. We will push for higher penalties. Sapagkat kung hindi talaga natin didisiplina natin ang mga mamamayan, paulit-ulit na lang po ang problemang ito. Kung hindi po nagtatapon ng basura ang ating mga mamamayan, magiging mas maayos sana ang daloy ng tubig po sa ating mga ilog. May cryptic post si late Representative Richard Gomez laban sa umano'y mayor na sumasakay sa issue ng flood control projects. Dinadamay daw kasi nito ang buong Kamara sa kanyang sariling pagkukulang. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. Sa pagsingaw ng anomalya sa flood control project, punching bag ni Baguio Mayor Benji Magalong ang mga congressman ng bansa. Mga congressman at taga-DPWH daw ang nakikinabang sa pag-agos ng milyon-milyong pisong pondo para sa mga proyekto. Usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Pinalagan ni Leyte 4th District Congressman Richard Gomez ang mga banat ni Mayor Magalong. Sa kanyang Facebook post, bagaman hindi pinangalanan, pinunan ni Congressman Gomez ang pag-iingay ng isang city mayor. May ibang pakay umano ang alkalde sa pagsakay niya sa isyu ng korupsyon. Kung ito daw ay may kinalaman sa congressman ng lungsod na may nadalang mas maraming proyekto kaysa sa kanya, huwag niya raw idamay sa isyu ang buong mababang kapulungan para lang magpapogi. Bandang huli, payo ni Congressman Gomez, bago niya pakialaman ang Kongreso, ayusin niya muna ang problema ng sarili niyang bahay dahil lubog sa iba't ibang problema gaya ng polusyon sa hangin, palyadong public transport, overcrowding, pagsulpot ng illegal structures at watak-watak na urban planning. Sa huling bahagi ng kanyang post, hirit ni Gomez, mahiya ka naman. Ang tanong, may bahid ba ng katotohanan ang patutsada ni Goma tungkol sa lungsod ng Baguio? Ayon sa estudyanteng si Abigail, big yes, lalo na raw sa usapin sa traffic. Anya, kung dati-rati ay 15 minuto lang ang biyahe mula sa kanilang barangay papasok sa eskwelahan sa Harrison Road, ngayon 1.5 oras na. Sobrang tagal, parang mas mabilis pa nga ako bumaba ng La Union top from Irisan to kung babiyahe po kami ng Irisan to Baguio. Parang gano'n na. Para na po kami bumababa ng La Union. Dahil lang po sa traffic. Ayon naman kay Mario Simbahon, ang mga problemang binanggit ni Goma ay kaakibat ng pag-unlad ng Baguio. Bakit dito na ako pinanganak? Talang nakita ko ang ganda ng Baguio that time. Pero hanggang sa lumipas ang panahon, hindi natin maiwasan yan na dumami ang mga buildings, dito pumupunta yung mga tao para magtrabaho. Now, about the traffic, di talaga natin maiwasan dahil mga daan natin hindi lumalaki. Dumadami ang building pero ang daan natin hanggang ngayon, ganun pa rin. Dumadami ang sasakyan, dumadami ang tao. Sa kabila nito, kung ikukumpara sa ibang lugar, mas maganda pa rin anya ang Baguio dahil disiplinado mga tao at maganda ang klima. Kaya sang-ayon sina Abigail at Mario, naunahin ni Mayor Magalong ang pagresolba sa mga problema para sa pagpapatuloy ng pag-unlad ng syudad. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City. Kapapasok lang na balita, nagpadala na ang Estados Unidos sa DOJ ng extradition request para kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Kinumpirma ito ni US Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez sa text message sa Bilyonaryo News Channel. Anya, naisumite na ng Washington ang mga dokumento noong Hunyo. Naharap si Kibuloy sa mga kasong sex trafficking, fraud, pati na money laundering. The White House now on TikTok. Sa ngayon, mayroon ng higit 53,000
followers ang account nito at 3 posts kung saan bidang-bida si President Donald Trump. Sa una nitong video, idineklara ni Trump sa publiko na quote, "I am your voice." Ginawa ang account sa kabila ng batas na nagbaban sa Chinese-owned platform on national security grounds. Una nang ipinagpaliban ni Trump ang implementasyon nito at binigyan ang TikTok ng pagkakataong maghanap ng bagong owner. Naniniwala si Trump na natulungan ng netizens sa TikTok ang kanyang 2024 presidential campaign. Pagbibitiw sa pwesto ni NBI Director Jaime Santiago, tatanggapin na ni PBBM. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo ngayong rush hour Wednesday. Sa EDSA Mega Mall, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Matapos pumutok ang iskandalo sa flood control projects, bumuo ng budget monitoring system ang Marcos administration. Ang objective, siguraduhing tama ang paggasto sa pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. It is the government's assurance to the people that their taxes are safeguarded, accounted for, and converted into services that uplift lives. May bago na namang BBM project, ang Budget ng Bayan Monitor, kung saan mahigit 300 department ng pamahalaan ang sinuri at sinukat bilang top at worst performing pagdating sa paggamit ng kanilang budget. Citizens today expect more transparency, faster services, and tangible results. Ito ang mga kinilala bilang mga top-performing agencies o ang mga nakascore ng 5 out of 5. Kabilang na ang Philippine Information Agency, Games and Amusement Board at National Wages and Productivity Commission at ang valedictoria ng taon, ang Civil Service Commission. We have only 1,300 personnel and taking into consideration our budget na napaka-liit kung tutuusin. Making sure that every centavo na ibibigay sa bawat opisina ay magagastos namin. Para naman sa mga pasaway o ang mga may unsatisfactory na marka sa budget monitor, ilan ay mismong mga Office of the Secretary, kabilang ang sa Tourism, Transportation at Finance Departments. Ilan din sa mga state universities at colleges ang mababa ang utilization. Bakit po nagkakaproblema yung iba? So tingin natin po, yung mas magagandang mga proyekto na nagdi-deliver po ng results, yun po yung tutukan natin at i-replicate. Paliwanag ng DBM, maaaring dahil ito sa delays sa procurement processes. Hindi rin nakalusot ang Bureau of Customs at ang Commission on Higher Education na unsatisfactory ang naging resulta sa budget monitor. Kung yung ang ahensya po natin hindi nagde-deliver ng results, baka matamaan po yung mga results na gusto natin sa Philippine Development Plan. Sinabi ni Pangandaman na para sa susunod na fiscal year, nakasalalay din sa absorptive capacity ng ahensya ang kanilang magiging pondo. Ganoon naman na nangyayari. Binababaan talaga natin, binabawasan natin yung budget ng mga ahensya. Sa susunod na budget monitor, isasama na hindi lang ang utilization kundi pati ang implementation ng mga big ticket projects. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Update sa missing Sabongeros case, iisa ang legal counsel ni na bilyonaryo gambling kingpin Atong Ang at 4 na security personnel ng Manila Arena na unang kinasuhan noong 2023.
Yan ang eksklusibong inilahad ng abogado ni whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa muling pagharap sa Manila Regional Trial Court ngayong araw. Unang kinasuhan sina Patidongan at 5 pang security personnel ni Ang noong 2023 at pansamantalang nakalaya matapos pagbigyan sa inihaing petition for bail. We manifested our legal representation as to Julie Patidongan and to the other co-accused, Glir Codilla. Then, surprisingly, the other co-accused, 4 of them, Mark Carlos Zabala E. Evangelista, Virgilio Bayog E. Pilar, Roberto Matiliano Jr. E. Guillema, and Janry Consolacion E. Recapor were now being represented via formal entry of counsels from Rondain and Mendiola Law. The same law firm representing Mr. Charlie Artong Ang. Nais din ni Attorney Ventura na magsagawa ng cross-examination sa lahat ng witness na ipipresenta ng prosecution. With respect to the legal process of the trial, we are confident on the independence of the Honorable Trial Court, and we know that the wheels of justice here will come into play. Tatanggapin ni PBBM ang inihaing irrevocable resignation ni NBI Director Jaime Santiago. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pero hindi niya alam kung nagkausap pa si Santiago at ang Pangulo. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng NBI habang naghahanap ng kapalit ni Santiago. Matatanda ang sinabi ng NBI Chief na paninira umano sa kanya ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Hindi po na ipaalam sa atin sa ngayon kung sila nagkausap, pero ang irrevocable resignation ni NBI Director ay for acceptance. Marami naman pong mga tao pa rin po na may kredibilidad at maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sila pa rin po ay patuloy na nagtatrabaho para dito. Hopeful pa rin ang Samahang Basketball ng Pilipinas na magiging naturalized player sa Gilas, si Benny Boatwright. Hinihintay lang daw nila ang schedule ng hearing sa Kongreso. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Umaasa ang Samahang Basketball ng Pilipinas na maayos na ang matagal nang nakabinbin na naturalization ni Benny Boatwright, ang dating San Miguel import na minsan ang naghatid ng kampyonato sa Beermen. Ang itinuturing ng SPP bilang pangunahing kandidato para sa naturalized slot ng Gilas Pilipinas. Sa mensaheng ipinadala ni SPP President Al Panlilio, sinabi nito na restart ang proseso ngayong 20th Congress. Matatandang naantala ang proseso noong 2024 dahil sa injury ni Boatwright. Pero ngayon fully recovered na ang 6'10" forward at nakatakdang muling maglaro sa Taiwan. Sa kabilang banda, nilinaw ng SPP na hindi pa formal na nabubuo ang lineup ng Gilas para sa 33rd SEA Games sa Thailand. Kasama sa mga lumulutang na pangalan ng Japan B-League stars na sina Matthew Wright, Ray Parks at Francis Lopez. Gayun din ang KBL campaigners na sina Kevin Kiambao at SJ Bilangel. Tinutukan din ang issue sa naturalized slot pagpipilian ang dalawang malalaking pangalan na sina Justin Brownlee at Ange Kwame. Pero nakadepende pa ito sa eligibility rules ng Thailand. Sa ngayon, hindi raw uurong at hindi rin matatakot, kundi lalo pang ginaganahan si Gilas Pilipinas star Dwight Ramos sa pagpasok ng national team sa tinaguriang Group of Death sa FIBA World Cup qualifiers. Mga higante ang kahaharapin ng Pilipinas, Australia, New Zealand at Guam. Pero para kay Ramos, ito ang perfect challenge para lalo pang patunayan ng Gilas ang kanilang husay. You want to be the best, you got to play against the best. So, playing against those two top teams, we're only going to get better. Dagdag motivation din sa grupo ang 6'10" Phil-Am big man na si Quintin Meliora Brown na opisyal ng naklasipika bilang local player. I'm excited. He's a big guy and obviously he's going to help the team. And I'm just looking forward to seeing him in practice.
Naniniwala si Ramos na mas lalo pang mahahasa ang Gilas habang papalapit ang landas patungo sa 2027 FIBA World Cup. Hindi rin anya balakid ang pagharap sa malakas na koponan, kundi isang pribilehiyo para mas umabante, bitbit ang puso at dangal ng bansa. Para sa agenda, Sus Valdez, Abante. Gobyerno, plano na namang umutang. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Boni MRT Station, northbound lane. Mabigat na ang daloy ng mga sasakyan. Kulang ang kita ng gobyerno para pondohan ang mga programa para sa 2026. Ang solusyon, umutang na naman. Magkano na ba ang utang natin? Alamin sa agenda report ni Sujin Kim. Balak na namang umutang ng pamahalaan. Nakaambang umutang ang Pilipinas ng halos 2.7 trillion pesos para mapunan ang fiscal deficit na 1.6 trillion pesos para sa budget sa susunod na taon. Because kulang ang ating revenues para matugunan yung nasa budget natin. Again, yung utang na yan will make sure na makakarating, sustainable, at makakarating doon sa mga programang mataas ang productivity. Ayon sa report, karamihan ay uutangin mula sa domestic firms, habang mahigit 20% ay sa foreign firms. Tinatayang 30% ng kabuoang budget sa 2026 ay mapupunta sa pagbabayad ng utang ng gobyerno. Mahigit 1 trillion pesos ang pantusto sa principal payment at halos 950 billion pesos naman para sa mga interest payment. Oo, kaya yan mukhang malaki dahil compounded. Compounded yan, binabayaran natin yung mga nakaraang taon. Dahil dito, inaasahang lalaki pa ang national debt at posibleng umabot sa mahigit 19 trillion pesos sa pagpasok ng 2026. Pero giit ng DBM, ang incremental increase ng pag-utang ay nasa single digit na lamang ngayon. Kumpiyansa rin sila sa debt to GDP ratio ng bansa. Ayon kay Pangandaman, hanggat lumalakas ang ekonomiya, kayang bayaran ng bansa ang mga utang nito. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Wala mang winter sa Pilipinas, hindi ito hadlang para mamayagpag sa winter sports. Wagi ng ginto ang isang Pinoy sa katatapos lang na Yuta Olympics. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Sa isang bansang kilala sa tropikal na klima, bihira nating makita ang mga Pinoy na nangingibabaw sa larangan ng winter sports. Pero isang batang atleta ang nagpapatunay na kahit sa gitna ng nagyayelong rink, kayang umusbong ang apoy ng determinasyon ng Pilipino. Kamakailan lang, muling umani ng papuri si Peter matapos masungkit ang ginto sa 1500-meter event at makapagtapos sa ikatlong pwesto overall sa 2025 Desert Classic sa Yuta Olympics. Isang karangalang hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa buong sambayan ng Pilipino, habang patuloy niyang pinatutunayan na kaya ng mga Pinoy na mangibabaw kahit sa larangan ng winter sports. It was fun. Yeah. I won the 1500 meters, but I actually got third place overall. So, but yeah, it was really fun. Desert Classic is usually treated as kind of like
almost like a warm-up competition for the season. So, it was the first competition for everyone there. Mula sa unang glide niya sa yelo hanggang sa pag-uwi ng medalya, paano nga ba nagsimula ang hilig niya sa yelo? I started speed skating when I was really young. I did my first few lessons when I was 6, around the time I think the Olympics might have been going on. And so I had already set my mind on it. As I got older and I got better, I realized it was more of a real possibility for me to make the Olympics. Para kay Peter, ang pagsuot ng kulay ng Pilipinas ay hindi lang basta laban. Dala niya ang pag-asa ng bansa. Bawat glide at finish line, patunay na kaya ring magtagumpay ng Pinoy sa winter sports. Being at those competitions, to be honest, it's a bit more lonely. But when you reach those victories and those moments you can be really proud of, to me, it just feels all the more impactful because it's not only a victory for me, but it's a victory for this country. Sa likod ng bawat laban at panalo, may espesyal na mensahe si Peter para sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa kanya. I feel like there's no such thing as a journey where you're completely alone, or at least a successful journey. From the ice rink to the spotlight, Peter Grows Close proves that Pinoys can shine anywhere, even in winter sports. More than the medals, it's his passion and determination that make him a true inspiration. Peter's journey is a reminder that with heart and hustle, the Filipino spirit always wins. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Casey Concepcion, balik bilang ambassador ng UN World Food Program. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Orense. Bumper to bumper ang mga sasakyan both lanes. Nagbabalik si Casey Concepcion sa kanyang prestigyosong role sa UN World Food Program. Itinalaga siya bilang Goodwill Ambassador just in time for World Humanitarian Day. Noong 2008, gumawa ng kasaysayan si Casey nang naging unang Pinoy na napili sa posisyon. Kabilang sa kanyang tungkulin ng field visits at campaigns, partikular sa Nepal. Ngayong balik WFP si Casey, laking pasasalamat ng kanyang ina na si Sharon Cuneta. Thankful daw ang megastar to have kids and a husband who love her and make her so proud. Si Casey ay anak ni Sharon sa ex-husband at aktor na si Gabby Concepcion. A sweet adventure to the cacao capital of the Philippines. Yan ang hatid ng latest episode ng The Lifestyle Lab. Ang patikim sa Agenda Report ni Lifestyle host Marie Lozano. Ang Davao sa napakaraming bagay, sa tanawin, sa kultura, at syempre, sa durian. Pero hindi muna durian ang habol namin rito. Welcome to Davao, ang cacao capital ng Pilipinas, kung saan ilan sa pinaka-award-winning na tsokolate sa mundo, dito mismo nang gagaling. When in Malagos, must try ang Tree to Bar experience. The Lifestyle Chocolate Laboratory. Dito, hindi lang makikita,
kundi maaamoy at matitikman mo ang bawat takbang sa paggawa ng tsokolate. Nadatnan namin ang mga puno ng kakao kung saan tila naging palamuti ang mga bunga na nakasabit sa mga sanga. Because cacao can live up to 100 to 200 years. But its productive stage is mga 20, 25 years old. What they did at that time, they rehabilitated the farm, upon grafting and side grafting. So yung old trees, dinugtungan lang ng bud sticks or scions. So no need to palitan yung old trees. Mas magandang may existing trees na tayo. Ang laman ng bawat bunga, manamis-namis na parang kumakain ka ng santol. Sunod na proseso ay fermentation. Bawat 2 araw, iniikot ang mga buto para lumabas ang natural na lasa. Mula dito, diretso naman sa drying at roasting. Dito nagsisimula ng mga moy tsokolate ang beans. Pagkatapos, magkakaroon ng a la beauty pageant ang mga beans. Sa sorting process, pinaghihiwalay ang makinis at buong beans sa mga flat, durog at biyak. At ang sorting na ito, addicting at relaxing para sa akin. Siyempre, hindi pwedeng umalis na hindi gumagawa ng chocolate. Kaya mapapa-hands-on ka dito. A lot of chocolate was wasted on... Ang resulta? Well, hindi pang chocolate competition. Pero panalo naman sa lasa. It's the first and only chocolate museum in the Philippines. Ito ay patikim pa lang sa Tree to Bar adventure ng The Lifestyle Lab. Abangan ang buong episode mamayang gabi, 8:30 p.m. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel, Malagos, Davao. Epic fail! Sarap. Oo nga, chocolate. Oo, Control the malagos. sugar. Ay nako. Interesting yung tawag ni Senator Ping Lacson sa greed control. Greed control. Sabi niya yun daw ang mas kailangan ngayon. Hindi na flood control, greed control. Oh, grabe. Ang ganda nung kanyang naging privilege speech kanina. May sakit nga daw si Senator Ping Lacson. Kaya pala iba yung boses nung nakikinig kasi ako. And there was supposed to be interpellation, magtatanong yung mga kapwa senador, pero pinospone nga dahil masama ang kanyang pakiramdam. Pero halos lahat sila nag-congratulate kay Senator Ping. Pero sigurado may part 2 pa yan, no? Susunod pang mga installment na expose. Posible. Pasabog, Oo. Sobrang tindi ng greed, mukhang kailangan na rin ng greed rehab. Hindi na rin drug rehab, sigurado puno yan. May bago ka na naman, greed rehab. Greed Palagay rehab. ko hindi na-rehab yung ganun. Huwag nyo na lang kasing... Well, number 1, ang importante dyan, sinasabi ang mga politiko involved. Diba? Si Senator Ping na nagsabi niyan. Tapos yung mga district engineer ay kasali din daw dyan. Yun ang mahirap. Kasi isipin mo dun sa 100% na cost ng proyekto, 40% at most ang natitira dun sa proyekto. Kawawa naman yung... Talagang kawawa naman tayo. sobra sa patong. Oo, At saka tongpats. Tongpats talaga. Oo. Nakaka-disappoint pa, Pings, may mga taga-COA. Meron din nakasulat, 0.5 to 1%. No? Na supposedly taga-bantay ng pera natin. Tama. Ayan. So dapat yun pa yung mga dapat tanungin din kay Senator Ping Lacson. Alright. At yan, ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.